Dagdag pa ng guro, kung sakaling makatagpo siya ng isang ogre na mahigit 3,000 taon na ang edad, huwag na huwag siyang magiging pabigla-bigla. Ipinaalala rin ng guro na sa ganitong sitwasyon, dapat agad ipagbigay alam ito sa alkalde ng Red Lotus City, tanging ito lamang ang may kakayahang humarap sa ganoong panganib. Naunawaan naman ito ng ating bida at sinabing malinaw ang kanyang pagkaunawa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na ang ating bida sa Guta Mountain ng Red Lotus City, habang nakatanaw siya sa paligid, napansin niya ang isang tao sa di kalayuan, nakaupo sa katahimikan ng kagubatan. Nagulat siya, hindi niya inaasahan na ang taong yun pala ang responsable sa pagtatanggol ng Red Lotus City. Ang tao na ito ay walang iba ay kundi ay si Nanling siya. Pagdating ng ating bida sa kinaroroonan ni Nanling siya, agad siyang napansin ito. Halatang nagulat ito at nagtaka kung bakit naroon ang ating bida, at tinanong niya din ito kung bakit niya nga raw siya hinahanap. Pinaliwanag naman ng ating bida na talagang siya ang sadya niya at sinadya niya talaga itong puntahan sa Red Lotus City, at hindi niya nga raw inaasahan na siya nga raw ang nagbabantay dito. Ipinahayag ng ating bida na sumunod lamang siya sa utos ng guro at pumunta sa lungsod upang tumulong sa grupo ng mga tagapuksa ng mga demonyong halimaw. Ngunit sa kanyang pagdating, bumungad sa kanya ang bangkay ng kanyang kasamahan, at pagkatapos nila itong gawin, bigla na lang silang naglaho. Nagulat si Nanling siya sa kanyang nalaman, at nagtanong din ito kung pati ang mga ibang guro ay namatay din sa mga halimaw na ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida na oo, at sinabi din niya na ang cultivation ng halimaw ay napakataas, dahil nasa antas ito ng 3,000 taon. Sa narinig ni Nanling siya, bigla na lamang itong kumilos at buong tapang na ginamit ang kanyang dragon artist technique, sa isang iglap, iginiit niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng isang makapangyarihang gintong dragon. Habang nakasakay na si Nanling siya sa kanyang gintong dragon, sinabi niya sa ating bida na manatili na lang ito sa Red Lotus City at siya na lang ang pupunta sa lugar ng kaguluhan. Agad namang nagulat ang ating bida sa narinig niya kay Nanling siya. Pinigilan naman siya ng ating bida dahil delikadong araw ang pupuntahan nito. Dahil sa pagpigil ni Zuming Lang sa kanya, hindi naman sinasadyang nahulog si Nanling siya sa kanyang sasakyan. Bumagsak naman si Nanling siya sa harapan ng ating bida, dahil dito, nahawakan naman ni Zuming Lang ang magandang katawan ni Nanling siya. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nabasag ang itlog ng ating bida. Namumulang sinabi ni Nanling siya na mabilis nga raw ang karma sa mga manyakol tulad ni Zuming Lang. Makalipas ang ilang sandali, nag-meditate naman ang ating bida at nagpasalamat din ito dahil wala nga raw masamang nangyari sa kanyang hinaharap. Pagkatapos nito, may papunta naman sa lokasyon ng Red Lotus City para makausap ang nagbabantay dito. Dumating si Nanye kasama ang kanyang grupo, at magalang na nagtanong kung si Sister Nanling siya ba ang nakaupo. Sinabihan naman siya ng ating bida na masyado nga raw itong maingay. Nagulat naman si Nanye at nagtanong ito na bakit nga raw nandito ang ating bida. Sumagot si Zuming Lang na siya ang iniwang kinatawan ni Nanling siya upang manatili sa lugar na yun kapalit niya. Kung may kailangan sila, maaari nila itong sabihin sa kanya. Dinuro ng isang lalaki ang ating bida at galit na tinanong kung sino siya para palitan ang guro sa lungsod. Sinabi ng ating bida sa hangal na huwag siyang istorbohin kung wala namang mahalagang sasabihin ito sa kanya. Lalo naman nagalit ang lalaki at hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, pasigaw niyang tinanong kung inaakala ba talaga ng ating bida na maniniwala siya sa sinasabi nito. Pinigilan naman siya ni Nanye at sinabihan niya ito na kailangan niyang araw huminahon. Ipinaliwanag ni Nanye sa ating bida na nakasalubong nila ang isang demonyong espiritu kaya't hinahanap nila si Nanling siya upang tulungan silang puksain ito. Tinanong din niya kung wala bang araw talaga si Nanling siya ngayon. Sagot naman ng ating bida, wala talaga ito ngayon, kaya nagtanong na lang ito sa kanila kung anong klaseng demonyong espiritu ang kanilang nakita. Kinuwento ni Nanye sa kanila na isang evil spider na mahigit 1,000 taon na ang tanda ang umatake sa isang lumberyard. Maraming tao ang napatay at labis na natakot ang mga sundalo at mga taga-silbi. Sa huli, tumakas ang demonyo patungo sa masukal na kagubatan sa kanlurang bahagi. Naging seryoso naman dito ang ating bida, at tinanong niya sa kanila kung saan nga raw nila mahahanap ang demon spirit dahil siya na nga raw ang gagalaw para dito. Napuno naman ng pawis ang dalawa dahil nangangamba sila sa gagawin nito. Mapupunta na ang eksena sa Academy Lumberyard, at nagtungo na sila sa lokasyon ng pinagmumula ng halimaw. Tinuro ni Nanye ang mga bakas na mga dugo sa ating bida, dahil dito nga raw naganap ang matinding pagpatay ng halimaw.
Pagkakita ng ating bida sa mga bakas ng dugo sa kagubatan, agad siyang nagpasya na siya na lang ang titingin kung ano ang pinagmulan nito. Inutusan niya ang mga ito na manatili sa pwesto at maging alerto sa pagbabantay. Nag-alalang sinabihan ni Nanye si Zuming Lang na huwag na nga raw itong umalis na mag-isa dahil napakadelikado nga raw ang gagawin nito, at nais niya nga raw sumama para mas ligtas silang makauwi ng buo. Ngunit biglang sumingit ang isa pa at pinigilan siya. Ayon sa kanya, gusto lang daw ni Zuming Lang na mapansin at magpasikat kaya nakikialam pa ito. Maya-maya, habang naglalakad ang ating bida, bigla na lamang may ligaw na atake ang nagtungo sa kanya. Dahil dito, nagsimulang natakot ang ating bida kung saan nga raw nanggaling ang atake na ito. Kasabay nito, sinuri naman ni Zuming Lang na kung saan nagmula ito, at laking gulat niya nang nakita niya ang dalawang halimaw na naglalaban sa kagubatan na ito. Ginamit ng halimaw na gagamba ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagluha nito ng kanyang maliliit na gagamba mula sa kanyang bibig. Dahil sa ginawa nito, agad-agad niya naman pinalibutan ng kanyang maliliit na gagamba ang kanyang kalaban. Nagulat naman dito si Zuming Lang sa kanyang natuklasan, tila ba kumakain ng mga tao ang mga masasamang gagamba upang paramihin pa ang mga pulang gagamba, at ginagawa nila ito para kayanin na nilang lamunin ang Forest Dragon. Habang umaatake ang Evil Spider, pinagtatanggol naman ng Forest Dragon ang kanyang anak sa mga maliliit na gagamba. Dahil sa nakita ni Zuming Lang na pagtanto niya ang Forest Dragon na ito ay ang mismong mama ni Ching Shua. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang siyang napansin ng halimaw na gagamba, dahil dito, dali-dali naman itong umatake sa lokasyon ng ating bida. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng ating bida dahil papalapit ng araw ang halimaw sa kanya. Kaya pinalabas na niya si Ching Shua sa kanyang spirit domain upang makipaglaban dito. Agad naman tinaas ni Zuming Lang ang kanyang kamay, at nagkaroon naman ito ng berdeng liwanag. Ito ang senyales na naging totoong dragon na si Ching Shua. Dahil dito, lumabas na si Ching Shua ng kanyang bagong anyo habang pinipigilan nito ang atake ng halimaw sa kanyang amo. Hindi naman makagalaw ang halimaw sa ginawa ni Ching Shua. Tinanong ng ating bida si Ching Shua kung lubos na nitong naabsorb ang enerhiya mula sa Fleece Flower Vine Rat Wolf Soul Pearl. Nang makumpirma niyang oo ang sagot, labis siyang natuwa, isa na amang tagumpay para sa kanilang koponan. Sa kabila nito, bigla na lang ginamit ng halimaw ang kanyang mabahong hininga upang sirain ang baging na nakatali sa kanya. May mga butas din ito sa kanyang likuran at dito din ito lumalabas ang mabahong usok na lumalabas sa kanya. Dahil sa ginawa nito unti-unting nalalasaw ang mga baging sa kanyang buong katawan. Nabahala naman ang ating bida sa nilalabas ng halimaw dahil masyadong araw itong mapanganib. Tinulungan naman siya ni Ching Shua at gumamit ito ng kanyang kapangyarihan upang itaboy ang masamang usok sa kanyang amo. Pagkatapos nito, kinagat naman ni Ching Shua ang damit ng ating bida, at buong lakas niya itong binuhat upang isakay ito sa kanyang likuran. Sa ginawa ni Ching Shua sa kanyang amo, nagulat naman ito sa ginawa nito. Habang nakasakay na ang ating bida, sinabi nito kay Ching Shua na sana ay iwasan na nila ang ganitong klaseng nakakakabang karanasan sa susunod. Habang nasa taas na sila, inutusan naman ng ating bida si Ching Shua na hanapin nga raw nila ang Forest Dragon. Nakita naman nila ang Forest Dragon na tuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga maliit na gagamba, at dahil sa sobrang dami ng mga ito, nagkaroon naman ito ng madaming pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang inasikaso ang mga maliliit na gagamba, inatake niya ang Evil Spider ng buong lakas. Dahil sa kanyang ginawa tumilapo naman dito ang halimaw, at nagkaroon naman ito ng malalang pinsala sa kanyang katawan. Napagtanto naman ng Evil Spider na wala na itong laban sa Forest Dragon, kaya nakapagdesisyon na itong tumakas muna. Sinabi ng ating bida na tusaw nga raw ang Evil Spider, plano nitong patayin ang Forest Dragon gamit ang nakal-alaso na usok nito sa pamamagitan ng pagtakbo nito sa laban. Kasabay nito, pinalabas niya si Hia upang pigilan ito sa kanyang pagtakbo. Nagtaka naman dito si Hia na kung bakit nga raw nasa taas sila. Ngunit huli na ang lahat, bumaksak na ito sa ere habang sumisigaw ito. Pagbagsak ni Hia, naghanda naman ito kaagad upang atakihin ang Evil Spider ng mabilisan. Dahil sa ginawa nito, tumalsik naman ng napakabilis ang Evil Spider. Ginawa naman ito na pagkakataon ng ating bida upang tapusin na ito, kaya sa isang mabilis na pag-atake ni Ching Shua, bigla na lamang nahati sa dalawa ang katawan ng Evil Spider. Bigla namang napalingon si Hia sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang mabilis na pagsugod ng halimaw na gagamba,
desidido itong pasabugin ang sarili at isama silang lahat sa kamatayan. Dahil sa ginawa ng Evil Spider nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog. Nag-alala naman si Zuming Lang sa kalagayan ng kanyang alaga. Ngunit sa kabutihang palad, bigla na lamang lumitaw ang Forest Dragon at ito ang lahat na tumanggap sa atake ng Evil Spider. Nagtaka naman dito si Hiya kung bakit nga raw wala itong naramdaman na pinsala sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nilapitan naman ng ating bida ang Forest Dragon upang magpasalamat dito. Tumayo naman ang Forest Dragon, at bigla niya na lamang kinuha ang isang Dragon Scale sa kanyang balat, at binigay niya ito sa ating bida. Pagkatapos niya itong gawin, umalis na rin ito kaagad. Nagtaka naman dito ang ating bida kung bakit nga raw binigay niya ito sa kanya. Malungkot na napagtanto ni Zuming Lang na ang ibig sabihin ng Forest Dragon na wala na itong utang na loob sa kanya. Mula ngayon, anuman ang mangyari sa kanila, mabuhay man o mamatay, ay wala na siyang pakialam. Makalipas ang ilang sandali, inasikaso na ng ating bida ang Evil Spider, mula dito kinuha nito ang Spirit Pearl nito sa katawan. Sinabi ng ating bida habang pinagmamasdan niya ito, kung nakalunok pa ng isa pang dragon ang halimaw na ito sa loob ng 1,700 taon, wala nang sinumang nilalang sa kagubatan ang kayang lumaban dito, at pati ang mga lungsod sa labas ng kagubatan ay siguradong magdurusa. Dumating naman dito ang grupo ni Nanye, at nakita nilang napaslang na ng ating bida ang Evil Spider, dahil dito, laking pagtataka nila kung bakit nga raw kasama ng ating bida ang isang Divine Tree. Narinig naman ito ni Zuming Lang, kaya napasabi na lamang ito sa kanyang isip na narinig niya na ang pamilya Nan ay may sagradong lugar para sa pagpapalaki ng mga dragon. Dito raw nagsanib ang isang sinaunang espiritu ng puno at isang berdeng dragon ng kagubatan para likhain ang lahi ng Forest Dragon, na naging natatanging alagang dragon ng pamilya Nan. Ngayon, iniisip niya kung nagkamali ba sila ng pagkilala sa pinagmulan ni Qingxua, dahil ang Divine Tree Green Dragon ay isang sagradong nilalang ng lahing Forest Dragon. Nagtanong naman dito si Nanye kung ibinigay ba nga raw ni Nanling siya sa kanya ang Divine Tree na ito. Nagpaliwanag ang ating bida na mali nga raw ang inaakala nila dahil ang Divine Tree na ito ay sa kanya mismo at hindi ito galing sa pamilyang Nan. Tumugon ang kasama ni Nanye at sinabi nito na hindi nga raw ito na naniniwala sa ating bida, kaya malalaman nga raw nila ito mamaya kay Nanling siya. Mapupunta na ang eksena sa Red Lotus City Hall. Tinanong ng mga hangal kay Nanling siya kung ibinigay ba nito kay Zuming Lang ang isang Divine Tree Green Saint Dragon. Sumagot naman si Nanling siya na tila nagtataka kung ang tinutukoy bang araw nila ay si Qingxua. Matapos niyang kumpirmahin si Qingxua nga ang tinutukoy, sinabi ni Nanling siya na isa lang naman itong natitirang dragon kaya ibinigay niya ito kay Zuming Lang. Sa narinig, nagulat ang ating bida ng sobra kaya napaluwa nito ang kanyang iniinom dahil sa kasinungalingan ni Nanling siya. Sinabi ni Nanling siya na una silang nagkita ni Zuming Lang sa kagubatang kawayan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napansin niya na magaling itong Dragon Master at may mabuting ugnayan sa kanyang kapatid na si Yanzi. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga ni Zuming Lang sa kanyang kapatid, ibinigay niya rito ang Divine Tree Green Saint Dragon bilang munting gantimpala. Napaiyak sa inis si Zuming Lang at galit na sumigaw, sinabing wala itong kinalaman sa kanya at sa kanyang dragon, sa loob-loob niya. Napakadelikado talaga ng kanyang hipag. May isa na namang tumutol na hangal at nagtanong kung bakit ibinigay ang isang mahalagang dragon sa isang taong hindi kilala ang pinagmulan. Ngunit matapang na sinagot ito ni Nanling siya, kailangan pa ba niyang humingi ng pahintulot sa kanila para gawin ang gusto niya? Humingi naman agad ng tawad ang mga hangal at nagsabing hindi sila nangangahas, samantala, sinabi ni Nanling siya na may kailangan siyang pag-usapan kay Zuming Lang, dahil tapos na ang kanilang misyon sa paglipol ng demonyo. Idinagdag rin niyang nailabas na ang mga grado ng lahat sa anyo ng rankings, kaya pinapabalik na niya sila sa academy. Pagkaalis ng mga hangal, sinisi ng ating bida si Nanling siya dahil sinira nga raw siya nito sa kanila. Seryosong sinabi din ng ating bida na kailangan niyang manatiling inosente para makapag-asawa ng matinong tao. Ngunit si Nanling siya ay hindi makapaniwala, napakunot-noo pa ito at napatanong kung inosente pa raw ba talaga siya. Pinaringgan niya din ito, sinabi niyang hindi raw niya alam kung sino ang biglang humila sa isang babae mula sa ere at niyakap ito. Kaagad naman pinagtanggol ni Zuming Lang ang kanyang sarili at sinabing hindi raw yun sinasadya at isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Napatingin ng masama si Nanling siya kay Zuming Lang habang nakaupo ng kampante, sa malamig niyang tinig, tinanong niya kung ang nangyari kina Zuming Lang at Lianzi sa kulungan ay isa na namang hindi pagkakaintindihan, halatang puno ng selos at duda ang kanyang tono.
Habang tahimik lang si Zuming Lang, tinanong siya ni Nanling siya kung bakit wala siyang sinasabi. Nang walang maisagot ang ating bida, kaagad naman itong nagpaalam na aalis na nga raw siya. Pero pinigilan siya ni Nanling siya at ibinalita na siya ang nanguna sa listahan ng mga estudyante at tagapagturo sa akademya. Ipinakita rin ni Nanling siya na nakuha na niya ang gantimpala nito mula sa akademya, kaya naman agad siyang sinigawan ni Zuming Lang na ibigay iyon sa kanya. Sa huli, makulit at masaya niyang iniinis si Zuming Lang habang hindi pa rin binibigay ang gantimpala. Habang nagkukulitan sina Zuming Lang at Nanling siya dahil sa gantimpala, bigla silang nawala ng balanse at natumba. Sa gitna ng kaguluhan, may sumabog malapit sa kanila kaya't napayakap si Zuming Lang kay Nanling siya bilang proteksyon. Nagulat naman dito si Nanling siya dahil nasa kanyang dibdib nga raw ang pagmumukha ng ating bida, at sarap na sarap pa nga raw ito sa kanyang nararanasan. Dahil dito, dali-dali niyang ginulpi ang ating bida sa kanyang pagiging manyakol. Makalipas ang gabi, magkasamang lumilipad sina Zuming Lang at Nanling siya. Tinanong ni Nanling siya kung masarap ba ang spiritual fruit, ngunit para kay Zuming Lang ay karaniwan lang ang lasa nito. Nagulat naman ang ating bida nang mapansing kasama niya pala si Nanling siya sa biyahe, kaya tinanong niya kung bakit ito sumasama pa sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Nanling siya na naubos na niya ang tinta na gamit sa pagguhit ng dragon matapos puksain ng isang 3,000 taong gulang na demonic spirit, kaya wala nga raw itong kakayahan na gumawa ng kanyang sariling sasakyan. Dagdag pa ni Zuming Lang, ang puting dragon niyang si Bai Chi ay hindi pa rin nagigising mula nang matulog ito pagkatapos pumatay ng isang halimaw na flesh flower vine rat wolf. Tinanong ni Nanling siya kung dumaan na ba sa dragon tribulation si Bai Chi. Nagulat naman si Zuming Lang at tila ngayon lang niya narinig ang tungkol dito, kaya napatanong siya, kung anong araw ang Dragon Tribulation. Ipinaliwanag ni Nanling siya na ang sinumang tumatawid sa Dragon Gate ay nagiging isang dragon, at sa bawat pagtawid nila, posible silang makaranas ng tinatawag na Dragon Tribulation, sa tuwing nalalampasan nila ang Tribulation, nagkakaroon sila ng pagbabago at lumalakas pa, nahahati ang bawat antas sa 3 yugto, mababa, katamtaman, at pinakamataas. Ang unang antas ay ang Dragon Spirit, at ang pangalawa ay Young Dragon, ang pangatlo ay Dragon Chief, ang pang-apat ay Dragon Lord, ang panlima ay Dragon King, ang pang-anim ay Dragon Monarch, at ang pang-pito at pinakamataas ay Dragon God. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ilang antas ang mayroon sa Dragon Gate, o kung anong antas ang maaaring maabot matapos lampasan ang Dragon Tribulation. Matapos ang paliwanag, nabanggit ni Zuming Lang na tila si Bai Chi ay dumaan talaga sa Dragon Tribulation. Pinayuhan siya na bumalik sa silid-aklatan ng akademya o pumunta sa Pagoda Pavilion upang tingnan ang mga gantimpala at ipalit ang kanyang mga natamong puntos. Nagpasalamat naman ang ating bida sa pagpapaalala ni Nanling siya sa kanya. Bigla naman naging toyo si Nanling siya dahil bigla na lamang itong nagalit sa ating bida. Humingi naman ng tawad ang ating bida kahit wala naman itong ginagawang mali sa kanya. Dumating si Zuming Lang sa Pagoda Pavilion ng Dragon Tamer Academy, sa kanyang pagtingin, napansin niya ang isang kakaibang bagay, isang balahibong tinawag na Storm Phantom Feather. Nang hawakan niya ito, agad niyang napansin ang potensyal nito. Maaari raw itong ikabit sa mga balahibo ng Bai Chi upang manipulahin ang bagyo at palakasin ng husto ang Imperial Wind Technique. Sa spirit domain ng ating bida, natutulog naman dito ang dalawa. Nagising naman dito si Bai Chi sa kanyang pagkatulog, at bigla na lamang itong umatungol ng napakalakas, dahilan kung bakit nagising din si Hia. Dahil sa ginawa ni Bai Chi unting-unti naman itong lumiit. Pagkatapos niya itong gawin, lumabas naman ito sa kanyang spirit domain upang tignan ang kanyang amo. Sa paglabas ni Bai Chi bigla na lang nagliwanag ang mga mata nito sa mga kayamanan. Naalala ng ating bida ang nakuha ni Bai Chi na isang Heaven and Earth Pearl. Kaya dali-dali niyang pinigilan si Bai Chi sa nais nitong gawin dahil nasa academy nga raw sila. Pagkatapos ang ginawa ng ating bida, umuwi na siya sa kanyang silid sa resident ng academy. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, natanggap na ni Zuming Lang ang lahat ng gantimpala, sapat ang kanyang nakuha para mapakain si Hia ng baboy hanggang sa tagsibol. May sobra pa siyang ginto at pilak na ginamit niya para mabili ang mamahaling Frosty Snow Tree Nectar. Dahil dito, mas lalakas pa si Bai Chi kapag ginamit niya ang Ice Star Technique, at higit pa roon, inaasahang aabot na ito sa adult phase pagsapit ng tag-init. Naisip din ni Zuming Lang na pati ang paboritong Phoebe Tree Juice ni Ching Shua ay naasikaso na ni Nanling siya, kaya pansamantala,
Hindi na niya kailangang mag-alala sa pagkain ng 3 dragon spirits. Pagkatapos nito, pinagmasdan din ni Zuming Lang ang dragon skill na ibinigay ng forest dragon sa kanya. Napaisip siya kung ano ang maaari niyang gawin dito. Maya-maya, bigla na lang siyang napasigaw na may plano ng araw siya para dito.